hindi niya kayang ako na nagsalin itong gulay. Natinig ko yung powder. Hello po mga ka-senior, kumusta po kayong lahat? Sa video pong ito ay magluluto naman si Mrs. ng yung kare-karing baka, oxtail at saka tripe. Beef tripe. Yun ang kanyang lulutuin at kasi nga nasira yung aming fridge, yung refrigerator, so yung mga gulay na malalanta at saka yung ibang karne na masisira, sinabi niyang lulutuin na lang daw niya at kaysa nga naman sa masira, matapon lang. So samahan po ninyo kami sa pagluluto ni Mrs. Tara po at panoorin ninyo. Hawig lang ha? Hindi, ito po hindi naman alarin siyang recipe dito. Basta hawig siya lang. kasi kung magluto talagang lang. Yung ika nga patsyam. At bahala na yung kung kulang sa lasa, dagdagan ng alat, at kung kulang naman ng kung ano man ang kulang, dinadagdagan na lang niya. Sige po, ipapakita ko sa inyo yung mga ingredient niya. So, ito na po yung kanyang mga ingredient. Ito yung baka na oxtail at saka yung tripe, beef tripe. Yan. Ngayon, ito namang gulay niya, itong sitaw, ito yung talong, kalabasa, puso ng saging. Ang ginagamit niya yung yung nakalata. Yan, 2 lata. Tapos gata ng nyug o milk, coconut milk. Tsaka itong kanyang nilusaw na peanut butter. Hindi na siya gumagamit nung mani na ibinubusa. Ito na lang daw at mas madali. Tapos ito yung bawang. Ito naman bawang nasanay na siya nung dinidikdik niya. Hindi niya hinihiwa. Tsaka sibuyas. Ayan yung sibuyas. So ito naman yung gagawin niyang sausawan. Yung bagong na alamang na iginigisa niya na may kasamang kaunting taba ng baboy. So ayan po, naipakita ko na yung mga ingredient niya. May umpisahan na natin yung pagluluto. Sige na yan. Ito, hindi mo ko. Hindi, init ko pa. Yan, itinatabi na niya yung sa kanyang uunahin niya. Yung sibuyas sa bawang. So ayan, ang uunahin niya mga ka-senior, siyempre bawang. Ayan. Baka pagka yung nagkulay brown, dudugtog niya yung sibuyas. Yan, ginigisa na niya yung bawang. Kaya
Okay, luto na yung bawang niya. So, sibuyas na kasunod. So, ayan at yung bawang ng sinunod niya. Sibuyas. Ay, sibuyas pala. Pati ko yung nagkakamali-mali na ng sinasabi. So, madali lang para sa kanya pagluluto nito. Hindi naman komplikadong lutuin. Yan, luto na yung sibuyas. So, gagawa daw muna siya ng kukuha siya ng kaunti nitong sibuyas at bawang. Lalagyan niya ng bagong at yun ang magiging sausawan. Mabango amoy. Amis. Yan ang genuine. Ayan. Lulutuin lang niya ng bahagya ito. Hindi bahagya, luto talaga. Wala at ito ang magiging sausawan ng niluluto niyang kare-kare. Hindi na raw niya lalagyan ng karning baboy na hiniwa ng maliliit. Tama na raw yun. Sili na lang ang mailagay at saka suka. Or lemon. Ako'y lemon. Yun ang ginagamit namin. So ayan mga kasenyor at luto na yung yung sausawan ng kare-kare. So, ayan, naghango na siya ng itong gagamitin sausawan. Ayan, umpisahan na yung mag-isa. Lalagyan kong konting pangkulay. Yan pala, mayroon pa pala siyang nilalagay na Pampula. ang papula ng kare-kare. Ano yung ginagamit niyo? Sa Vietnam ito eh. Food coloring. Kulang pa ng konti. Para hindi ka na magpiga ng... Dati atsuete yata ginagamit yan. Meron ako atswete dyan. Ano pa ako, magbababad. Ito eh, instant. Ayan, nakaya na siguro yung kulay na yun. Gulay. Gulay. So, ayan na. Ang kasunod ay sitaw. At beans daw pala. Oo nga. Hindi pala sitaw, beans. Hindi talong. Pinagsabay na niya yung dalawang ingredient. Yung talong at saka Pakidala mo nga din yung ipasasabaw ko. Okay. Yan. So, ayan. Ganito ako magluto nito. Yung iba, yan ang ginigisa ako gulay. Bubuhos ko lang yan. Nakatama. Pagpihan ko rin. Tapos dyan. Wala na.
Baka kasi mamakat eh. So, ayan at ibig-ibig ng kumukulo na pala. Kumukulo na. Lutuin ko lang yung gulay. Sangkot-sahin. Pag halfway done na ito, ilalagay ko na yung aga-aga ang aking beans. So, na hinahalo lang at baka dumikit sa kawali. Nalhulog ko na yung Sige. yung Yan na, yung kalabasa. susunod na yung kalabasa. Ito, half cook na yata yung dalawang gulay na inunan niya. Kulang pa ng puso ng saging. mamaya, nagaling na ito yun. Nahalo rin pa niya. Ito pala, kaya ito ang ginagamit niyang kung ano ba ito, ng baka. May kasama. Buntot ng Hindi baka pa ito. ato, alam mo, inaalisan nila, buntot ito, pero inaalisan nila ng balat. Yung kaya pala itong paa ng baka ginagamit niya, meron na itong kwan, yung ewan ko ba kung ano sa ang tawag doon, yung lumalapot yung sabaw. Pagka yung bang litid sa paa lumambot, yun nagiging malapot yun. Yun ang nagpapalapot sa kare-kare. Kaya ito ang kanyang ginagamit. May, ito sa may parte ng pinakabinti. Yan, sa malapit sa paa. Ang buntot nila, ayan, inaalisan nila ng balat dito. Kaya, ito ang isasama. Sa atin may balat yan. Lumamig. So, ayan mga kasenyor at medyo pinainit niya ng kaunti yung karne ng baka at nagkadikit-dikit at lumamig eh. Okay. So, ayan na. Baka lang kasi kuman. Para magparehas ang luto. Baka luto yung gulay. Tinitignan. At baka dumikit sa kawali. Papait. Baka masunog. Babango na amoy. Kaya lalagay ko na itong gata. So, ayan na. Nilagay na yung gata. Isang lata lang naman yun. Yung gata niyang ginagamit. Pwede, titignan ko. Pwedeng dalawa. Kasi ay, hindi masarap yung masabaw yung kari-kari. Yan, hindi tinitikman na. Kaya titignan kung hindi man ito masarap ng maalat. Kailangan ito matabang talaga. Tama, luto-luto na ito. Lalagay ko na yung puso. Tsaka ko ihahalo doon.
So, ayan mga ka-senior, yung palang puso ng saging, Luto dito na na to niya, doon na niya ilalagay sa karne ng baka dahil dito niya hahaluin lahat. Lulutuin niya lang muna itong gulay kasama lahat ng mga ingredient. Para nun. Para pag binuhos niya dito sa karne, dito sa baka, hahaluin na lang niya at saka niya titimplahan. Saka ito dito na rin, hindi naman galing sa kawali. Ayan, peanut butter, dyan na rin sa kanya inilagay. Kasi manggagaling pa sa kawali, mabigat. Nasabawan ko pa yan para masinga. So, ayan at kumukulo na yung kanyang mga gulay. Sasalin ko na dito. Tulungan mo ako magsalin. Teka, tukuha ko ng... Oh, hindi mo na kailangan? So, ito mga kasenyor at ako tutulong sa kanya at hindi niya kayang ako na nagsalin itong gulay. Tataas ako ah. Ayan. Ito ang paborito ni tatay. Ayan, oo nga, totoo yun. Nung nabubuhay pa yung father ko, talagang pagka ito ang niluluto at iniuulam niya talagang todo yung nagiging kain niya. Sayang nga lang at maaga siyang kinuha sa itaas. That's it. So, yun na. Ano nang lasa nung one? Ba, masarap. Hindi, kung templado na ba sa alat o... Kasi may magsasawsawan dito. Talaga ang panito, matabang. Pag ginusto mo ng timpla, magsasawsaw. Takpangkat ng mag-abot yung kulo. So ayan, pakukuloyin na lang daw yun at luto na yung gulay. So, ayan na po mga kasenyor at luto na. Babadlip yan. Sasalit. Lilipat na at kumukulong pa sa lutuyan pero ito yung luto na. Ililipat na lang na ibang Ialis sa ano. Ililipat na lang. Teka. Kaya ko. So ayan na, ganyan lang ang pagluluto ng kare-kare ni Mrs. Ito magiging ulam na namin to bukas. Bukas na namin to iuulam at Isang buwan yan sa dami. Yung dami na yan, tatatlo lang kaming kumakain. Siguro mga 1 linggo namin kakainin ito. Magtatay na tayo. So, yun lang po mga kasenyor ang aking video ngayon. Ang video namin ni Mrs. At sana po ay nagustuhan ninyo yung aming ginawang video na ito. At yung pagluluto ng kare-kare, hindi naman maging rocket scientist. Basta meron kang hawig ng konti sa pagluluto, yun na yun. Mapagdudugtong-dugtong mo na kung ano man ang gusto mong lutuin. So, hanggang dito na lang po uli mga kasenyor at maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Hanggang sa muling video na lang tayo magkita-kita uli.
Okay po, marami pong salamat mga kasenyor. Babay po.